Magandang araw po sa lahat ng nanonood sa ating munting channel. Welcome po at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kumusta? Hello po at sa mga subscribers saan man sulok. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Shoutout pa kay Ling TV. Shoutout kay Golden Natures ng 4886. Sir, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Shout out kay Mary Ann Lariosa ng Maramag Bukidnon. Sa taga Maramag po, shout out po, sana sa mabuti kayong kalagayan. Sa ating ngayon videos and discovery, ang makikita po natin ngayon ay dito sa malaking ilog na marami po mga naka-formation na mga rock or stone or kakaibang mga texture or hugis o markers na sa isang lugar. Sa atin po pagbabalik ngayon sa ating Grand Discovery, at ito yung lugar ngayon na malaking ilog. Kung makikita natin ay may mga kakaibang formation na mga rock or bato nga may mga hugis na turtle or tud or palaka. Dito sa isang lugar, itong gilid ng ilog ay kung titingnan natin maigi ay para siyang palanas pero may mga parang semento. Kung makikita natin itong mga big boulder ay sa lakas ng tubig pag nagbabaha lagi ay nakamot po itong lupa, kaya nakita itong mga nakamarkers or mga hugis na parang flooring. Itong mga naka-engrave siguro ko ay sa tubig ito or sinadya dahil napakatigas itong mga flooring dito, ay mayroon siyang parang pot marker nga may letter C nga ang kanyang front. Hindi tayo nakadala ng compass ay papunta doon sa unahan na makikita doon yung red na bato or parang pula na may marker siya na para siyang fish marker. Ayan, malaki. At hindi siya naanod ng baha kaya may nakaukit na parang mata. Makikita natin ito dito ay may parang mga bato-bato or simento nga posible ito ay itong mga ukit at iba ginawa ng tao. Posible nga mga man-made po ito nga mga nagpakaukit o sabi pa kanina ay yung mga tao nga nag-uukit kung sino ang nakapunta or pwede sila. Pero ito na mga iba naka-engrave ay itinuturo niya doon yung fish marker na big boulder. Ayon dito sa lugar nito ay na-occupy dito noong kapanahonan ng mga GI World War II or Japanese Imperials, ganoon. At ito may naka-ukit siya nga parang cross or letter B. Bago dumating pala ang Kastila ay mga Espanyol dito yung nauna sa atin sa Pilipinas. Posible nga ito nga dinaanan din nila ito. Nga itong mga markers ay ito ay ang iba parang inukit ng mga sino man nakapunta dito. Sa ating pagdidiscovered ay nadaanan po natin itong ilog at pwede dito maligo dahil laki labahan ng mga tao or naliligo sila hanggang ngayon. Noong kapanahunan hanggang ngayon ay dito sa parang butas, kung napapansin ninyo mga ka-discover, ay meron siyang dalawang ito po parang turtle head. Ayan. Tapos may turtle din na bato na nakaporma. Bali tatlo sila kung titingnan natin maigi. Magalaw lang kasi yung camera dahil napakainit. So ngayon, kung titingnan ninyo ito, turtle,
ay nakaturo dito sa isang turtle na naman. Bali dalawa, maliit, malaki. Sa gitna, kung makikita natin itong bato, hindi pa ito nagalaw dahil nga ay natanggalan ito ng lupa nang lumakas yung baha. Ito yung tumambad, nakita na may mga hugis siya na kakaiba at may mga butas. Yan yung natural na sa tubig, pero ito para siyang flooring at mataas. Pag malakas ang baha, nawawala po ito, underwater. Pag walang baha ay makita ito na flooring. Dito sa may pot marker, mayroon siya naman malumot na, hindi natin masyado maklaro. May bato na ito nakasiminto, para nga ito nilagyan or nakasiminto dahil nakadikit yung mga bato na hindi basta-basta matanggal. Itong isa nakapix, itong para siyang square. Dito may malalim na butas, sinadya kaya ito or sa tubig na napakatigas naman itong flooring ay nabutas. Ito ay kung atin i-analyze ay posible nga sinadya ito markers. Ang ibig dito ay treasure spot sa lugar. Mayroon dito red nga mga bato or pula sa loob. At itong head turtle ay tinuturo naman itong isang holes. Bali, tatlo itong holes, naka-triangulation. Ito isa, may 3 inches. At ito naman na pangalawa ay malalim na isang dangkal. At sa tapat, naka-triangle isa naman ito na butas. Bali tatlo naka-triangulation at saka dalawang head na turtles na hugis, pagong. Itong right pot nga bato, naka-fix po ito. At dito tinuturo naman niya yung pot marker nga naka-engrave. Bali dalawa ito. Ang ibig sabihin, marami po dito mag-a-analyze sa ating partial analysis. Ay isa ito na kung baga ending travel, mga ka-discover. Itong mga big boulder nga nakaharap ay itong pot marker na stone ay isa ay naka-engrave. May distance po siya mga 2 meters. Ito naka-engrave at saka yung isa nga pot marker na stone, bali dalawa. Dito ang tinuturo sa turtle head na ito na naka-triangulation na hole, ang ating prospect ay pag mga ganito ay on the spot target. Sa ibang nag-analyze ay dagdagan na lang po ninyo itong ating ngayon nakita na may dalawang dito holes. Ang ibig sabihin diyan, pwede siyang dalawang rock or 2 deposit divided. Dalawang deposito, posibleng na ganun na magkalapit para siyang mata. Ito naman, kung makikita natin, naka-triangulation sa gitna yung turtle pang bato, tapos may dalawa nga dito malapit lang sa center ng ilog. Pag nagbaha, sabi pa natin kanina, ay underwater ito, ngunit maliit ang tubig kaya nakita natin. Ang ibig sabihin dito ay underwater spot pag may mga holes. Ang iba naman dito ay may mga travels, maganon, marami po option. So ito, kung makikita natin, ay para talaga sinadya. Dito mayroon bilog na diyan ay front, yung para siyang mga yung pyramids or ibang hugis, para siyang toad or palaka o may turtle pa. Halo-halo po dito yung mga shape ng mga bato or rock.
Na ang tinuturo dito sa taas, ito ay circle na malaki, parang plato, ay 360, the rising sun. Pwede niya to plug or going east direction 90 degrees. 360 ang pinapahiwatig nito na mga butas na malaki. Possible na ito ay nilagyan nila sa ilalim dahil mayroon 1, 2, 3, 8 nga parang kanto-kanto nga may dot sa gilid. Na dito daw ay mayroon spot. Nga ito ay pwede siya may tunnel or may pools. Marami po ito. O tubig, water spot, center spot pag mga ganito na mga possible na mga itong markers. Dito sa gilid ng ilog, kung makikita natin, itong palaka ay nakaharap. Ito naman parang turtle siya sa gilid. Ito naka 12 o'clock ito na turtle nga hugis na stone. At saka ito naman na tud or palaka ay naka 45 degrees. Marami po mga shape ng mga rock na ito na itong flooring ay malapad po, magkabilaan, parang sa gitna may tubig, sa gilid ang tubig, para siya nag letter Y, na dito sa gitna ang may possible na spot ito na mga markers. Dito sa kabila may dalawang holes pa, at yan yung counter kanina nga pwede siyang, sabi pa, lumang daanan or mga nagko-crossing na daanan. Ito may left foot marker nga papunta doon sa turtle. Kanina naka north direction, norte. Ito naman parang naka south, itong portion, itong bilog. Ngunit may bottles dito, aywan ko kung nilagay na lang, pero bago lang baha, nakalkal, ay lumabas ang mga ito. Sabi pa sa atin, karagdagan dito pagtatanong ay itong markers dito ay makapal itong lupa, nakamot lang ng baha, nasa 2 meters na tabunan, ngunit palanas pa lang ilalim. Kung makikita natin dito, kung makikita natin yung holes, ay para siyang hugis, heart or puso. Kung makikita natin ay ayan, kabila lang na puso. Kung idudugtong natin ay heart siya. Ang galing lagay. Hindi talaga mapapansin mo kung hindi mo talaga natin susuriin. Ayan. Pero kung titingnan natin, butas lang. Kabila, may dot. Sabi pa 1. Itchy. 1 deposit here. Yan ang ibig sabihin na atin ngayon prospect nga mismo on the spot, na maswerte kung hukayin nila ito kung mayroon silang budget. Pero pag hindi ito nila mahukay, ay forever na lang hindi mo kukuha. Subukan lang nila ito hukayin, dahil na vlog na natin, ay swerte sila. Hindi lang tayo makalimutan kahit naman lang mag-comments or mag-text. Para sa kanila yon na nadaanan lang natin ito, kaya napansin natin nga marami pala dito mga markers o mga big boulders nga mayroon hugis. Sa atin pagtatapos, sa hindi pa po nabanggit na mga pangalan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta sa atin munting channel sa YouTube, Green Discovery. Hanggang sa muli ng ating pagbabalik. God bless po sa atin lahat. Bye-bye!